so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found this in peace. So as long as I live I love you, will let it hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ilang linggo na ang lumipas, pero di pa rin nakabalik si Emelita at wala din akong balita tungkol sa kanya. Miss ko na siya, Madam El, pero wala naman akong magawa dahil hindi ko alam ang lugar na pinuntahan niya. Hanggang sa inabot na ilang buwan, walang Emelita na umuwi sa akin galing sa kabilang baryo. Maalala ko, madami nga kalapit na baryo ang aming lugar at di ko alam saan sa mga baryong iyon nagtungo si Emelita. Binalikan ko sa lumang bahay ang sulat na iniwan niya at nagbabaka sakali akong nakalagay din doon ang lugar na pinuntahan niya. Pagdating ko sa lumang bahay na nasa gulod, sarado pa din ito at may malaking kandado na nakakabit sa may pintuan. Bigo akong umuwi sa amin at napagdesisyonan kong bumalik na lang sa ibang araw. Baka maisipan mo din ni Emelita na bumalik. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng gamot at sapat na pahinga, bumuti na ang kalusugan ni Lola Marta, kaya siya na ang nagpumilit na maglinis sa lumang bahay. Isang hapon, sumama ako kay Lola na maglinis sa lumang bahay at masilip na din daw niya ang mga tanim na halaman sa palibot neto. Si Lola ang naglinis sa taas at ako naman ay nagdidilig ng mga bulaklak sa garden. Mas lalo kong na-miss si Emelita, Madam El, dahil sa garden na iyon kami madalas na nakatambay at nagkukwentuhan. Nung ibabalik ko na sana pagsabit ang hose sa may punong santol na nasa tabi lang ng garden, napansin ko doon ang mga pangalan na nakaukit. Nakaukit sa puno ang pangalang Emelita, Love Mauricio, 1945. Siyempre nagulat ako, Madam El, sa mga pangalang nakaukit sa puno. Dahil ang alam ko, ako at si Emelita ang magkasintahan at hindi ang Mauricio na hindi ko naman kilala. Inakyat ko na si Lola sa taas at inaya ko na siya pauwi dahil nasaktan ako sa nabasa ko sa puno, Madam El. Naabutan ko siyang nagpupunas ng mga kwadro na nasa sala naka-display. Sa araw na yun, Madam El, na-curious ako kung kaano-ano ni Lola ang may-ari ng nililinis niyang lumang bahay. At sa unang pagkakataon, tinanong ko siya tungkol sa mga larawan na naka-display at kung bakit pati siya ay kasama sa mga litratong iyon. Lumungkot bigla ang itsura ni Lola at may sumilay na mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang babaeng maganda na kasama niya sa litrato ay ang pinsan daw niyang si Emelita at ang katabi na lalaki ay si Lola Mauricio na siyang lolo ko daw. Si Lola Marta pala ang isa sa mga litrato na familiar sa akin sa tuwing pinagmamasdan ko ang mga kwadrong iyon. Kuha daw nila ang mga litratong iyon ng mga kabataan pa nila dahil matalik na magpinsan daw sila noon ni Emelita. Si Lolo ko Mauricio, Madam El, ay di ko na naabutan dahil patay na daw ito nung si Kuya at ako ay isilang. Si Lolo Mauricio pala ang nasa litratong kahawig ko. At si Emelita ang siyang may-ari ng lumang bahay na nililinis ni Lola.
Naguluhan ako, Madam El, sa kwento ni Lola dahil siya at si Emelita ay magpinsan pala. Tinanong ko si Lola kung nasa na si Emelita na sinasabi niyang pinsan niya. Ang sabi niya sa akin ay matagal na daw itong patay at halos magkasunod lang daw ito at si Lolo Mauricio na namatay. Mas lalo akong nalito, Madam El, dahil ang pinsan ni Lola na si Emelita ay kamukha ng mahal kong si Emelita na pumunta sa kabilang baryo para dalawin ang lola niyang nagkasakit. Dumaan ang mga buwan. Napansin ni na kuya at lola ang pagmumukmuk ko sa kwarto. Di na din kasi ako lumalabas, Madam El. Nasa kwarto na lang ako at nagpipinta, at isa sa mga pinipinta ko ay ang aking mahal na si Emelita. Nawala na ako ng pag-asa na bumalik si Emelita dahil 10 buwan na ang nakalilipas mula nung umalis siya, pero di pa rin siya nagbalik. Isa-isa kong pinuntahan ang mga baryo na kasunod sa baryo namin. Nagbabaka sakaling matuntun ko si Emelita. Dala ko ang kanyang larawan. Pinagtanong-tanong ko siya sa mga baryo na aking napuntahan. 3 baryo na ang aking napagtanungan tungkol kay Emelita, pero walang nakakakilala sa kanya. Iniiyakan ko, Madam El, ang pagkabigo ko sa paghahanap kay Emelita at nawala na din ako ng pag-asa na balikan pa niya ako. Nag-aalala na sila kuya at lula sa akin dahil madalas ang pag-alis ko sa bahay at ilang araw muna ang lilipas bago ako makabalik. Kinausap nila ako at tinanong kung ano ra ba ang pinoproblema ko at naging miserable na raw ang mukha ko. Sinabi ko sa kanila lahat, Madam El, ang pag-iibigan namin ni Emelita at ang pag-alis niya patungo sa baryo ng kanyang lola. Tinanong ako ni Lola kung bakit meron akong picture kay Emelita na pinsan niya. Sinabi ko kay Lola, Madam El, na siya sa Emelita ang tinutukoy kong kasintahan ko na nagpunta sa baryo at di pa nagbalik. Napa-sign of the cross si Lola na nakatitig sa larawang ipininta ko. Tinanong niya ako kung saan ko daw ba nakita ang sinasabi kong Emelita na naging kasintahan ko. Kinuwento ko kay Lola ang unang pagkikita namin ni Emelita, ang madalas naming pag-uusap hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. Kinuwento ko din sa kanya, Madam El, ang madalas naming pagsasama ni Emelita sa lumang bahay at ang araw ng pag-alis niya patungo sa kabilang baryo. Umiiling na umiiyak sa akin si Lola, Madam El, dahil paano daw nangyari na nagkita kami ni Emelita. Paano nagkasama at nagkausap kami dahil sa Emelita na sinasabi ko ay malaon ng patay. Siyempre, nasyak ako sa mga sinasabi ni Lola sa akin dahil ang Emelita na kasintahan ko ay buhay naman ito na nakasama ko. Dinala ako ni Lola sa lumang bahay nila ni Emelita at doon sa puno na nasa tabi ng garden, tinuro niya sa akin ang mga pangalan na nakaukit doon. Ang sinasabi ko ron na Emelita ay siya yun na nakaukit sa puno at ang Mauricio na katabi ng pangalan ni Emelita ay ang Lolo Mauricio ko. Mas lalo akong naguluhan, Madam El, dahil lula ko din pala si Emelita. Ayaw kong tanggapin sa sarili ko ang mga sinasabi ni Lola Marta sa akin dahil ramdam ko talaga, Madam El, na buhay at hindi patay si Emelita ko. Patuloy na lumipas ang maraming araw. Naisipan kong magpunta sa lumang bahay nila Emelita kahit pinagbawalan na ako ni Lola na umapak pa doon. Nagbabakas sakali akong nandoon na siya, nag-aantay sa akin.
Pagdating ko doon, sarado pa rin ang lumang bahay, kaya naisipan kong sa bintana na lang ako dadaan. Umakyat muna ako sa puno ng bayabas na malapit lang sa bintana na aakyatin ko. Buti na lang at hindi naman nakakandado ang mga bintana na gawa sa kahoy. Tumalon ako mula bintana, papasok sa kwartong iyon na hindi ko naman alam kung sino ang nag-uukupa noong may nakatera pa. Medyo madilim sa loob ng kwartong iyon, Madam El, dahil bandang hapon na sa oras na yon, kaya binukas ko ng husto ang mga bintana. Pakiramdam ko, parang nakatulog na ako sa kwartong iyon dahil familiar sa akin ang mga unan at ang higaan mismo, Madam El. Nakita ko ang picture ni Emelita na nakapatong sa bedside table at sa picture na yon, nakangiti siya na nasa tabing dagat. Namiss ko na siya ng sobra, Madam El. Kaya lang, di ko matanggap na nagmahal ako ng babaeng matagal nang patay. Di ko na malayan at dahil siguro sa lagi akong di nakakatulog dahil sa kakaisip sa kanya, nakatulog ako sa kwartong iyon, yakap ang litrato ni Emelita. Gabi na nung ako'y nagising, para maliwanag naman ang kwartong kinahigaan ko. May mabango akong naamoy at ito'y sinundan ko. Sa kusina pala nang galing ang bangong naamoy ko dahil nandun si Emelita na nagsasangag ng kanin. Nakangiti siya sa akin at pinaupo na niya ako sa harap ng lamesa at nilagyan ng pagkain ang plato ko. Nakaramdam ako ng gutom, Madam El. Nandal sa ilang araw akong walang kain. Maya-maya, meron siyang tinawag at sinabihang sumabay na sa amin sa pagkain. Lumabas galing sa kabilang kwarto ang babaeng tinawag ni Emelita at Marta daw ang pangalan nito. Siya din yung babae na nasa isa sa mga kwadro sa sala. Pagkakain, nagkantuhan muna kaming tatlo sa may garden habang nakaupo sa may upuan na malapit lang sa puno. Tahimik lang si Marta habang nakamasid sa amin at palagi ko siyang nahuhuling nakatitig sa akin. Hinawakan ko si Emelita sa kamay, sabay sumpa sa kanyang siya lang ang babaeng aking pakakasalan at makasama habang buhay. Gumuhit ang pait at kerot sa mga mata ni Marta, pero wala akong magawa kahit alam ko may gusto siya sa akin. Pagmamahal, bilang kapatid lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Sa oras na yun, Madam El, inukit ko sa punong santol ang dalawa naming pangalan ni Emelita